Pakinggan nyo to ngayon, mga kababayan. Si Baste nagsisimula na Do you believe me na joke lang yan? Sige nga, sa edad nating ito. Especially sa mga tao talagang may isip. Joke lang ba talaga yan? Kasi kung joke lang yan, ay iba dating. Bakit kinakailangan mong banggitin yan dyan? Ibig sabihin, nagbibigay ka ng hint. Kasi alam mo, mapapanood di Bato de la Rosa ito. Panonoorin niya yan eh. Nagbibigay ka ng joke sa mga tao dyan, joke sa mga social media, sa mga didisit, pero sa amin, para sa akin, di joke yan. Mayroong hint yan. Nagbibigay ka ng hint kay Senador Bato de la Rosa. Kasi mapapanood niya yan. Kasi alam mo, Mayor Baste Duterte, mas kilalang Barbie, alam mo sa sarili mo, presidente, PNP chief. At itong mga ito, hindi naging PNP chief yan. Hindi mga naging senador yan kung hindi dahil sa tatay mo. Alam lahat yan ng tao sa buong Pilipinas. At alam mo, itong mga ito na mayagpag, nabigyan ng mga pabor nung panahon ng tatay mo. At alam mo, sa social media, mga naririnig mo sa mga interview ni Bato, nalalaan yung buhay niya sa tatay mo, sasalo ng bala, tulad ditong video to na napanood, pinakinggan ko sa inyo. Alam mo itong mga lahat, sigurado. Kaya, alam mo sa sarili mo na masakit din sa inyo na si Tatay Digong ninyo ay walang makakasama. Nagdudusa mag-isa sa isang kasalanan. Wala na yung mga nakadikit sa kanya. Aminin ninyo, nasasaktan kayo dahil nung si Digong nung inaaresto, umabot ng 13 hours, wala man lang kahit sinong grupo gumawa para maitakas siya. Pero si Bato, nagkagulo-gulo, maitakas lang siya. Diba? Nagkaganyan-ganyan ba si Robin kay Digong? Hindi nga nagpakita yan doon kahit sa labas nga, hindi nga sumigaw-sigaw yan. Siguro naman sa haba ng negosasyon doon sa 13 hours, kulang-kulang 13 hours, nagkaroon ng negosasyon sa Villamor Air Base. Sapat na ang kanyang mga kapartido na magpunta doon sa paligid man lang, magsisigaw man lang doon. Walang nagpunta. Diba? Buti pa si Bongo nagpunta doon. May dalang pizza. Naalala ninyo? Pero yung mga iba, wala. Hindi nagkagulo-gulo ng ganito. Napakadali nga lang nabitbit ng tatay mo. Umabot lang siya ng kulang-kulang 13 hours Pero napakadali lang mabitbit. Kaya lang naman nagtagal, umupo siya ng matagal doon. Siyempre, matanda. Hindi naman pwede ibalibag yung hayop na yan. Diba? Pero wala man lang mga grupo. Meron doon sa labas, mga tanga, mga nagrarally. Ayun, sino ba yan? Wala naman dating yan. Puro ngaw-ngaw lang naman doon yan. Lari man talaga magagawa yan. Hindi naman kilala ni Digong yan. Ang kilala niya talagang yung mga kapartido niya. May nagpunta ba ron? Wala. Diba? Si Amy Marcos nga kung ano-ano mga pinagsasasabi, naulit doon sa tatay niya, ganito, ganyan, kinidnap daw. May hindi ka nga nagpunta doon sa labas ng Villamor Air Base kahit 1 minuto? Pakinggan nyo to Pakinggan nyo si Baste. Pakinggan nyo. Hint na ito, hint na yan. Maniwala kayo. Hint na yan. Itong si Jim. Pakinggan ninyo. Pakinggan nyo Tingnan nyo anong nangyari sa Senate. Tingnan nyo nangyari sa Senate. Nagputukan. Kaya gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon if ever that will happen. Yeah, it's a bad joke. It's a bad joke. But, you know. Tagal nagsalita, Kaya na,
Gano'n, kaya itong administrasyon na to, Medyo nawala si Baste, di ba? Ramdam niyo, di ba? Medyo nawala siya, di ba? Hint yan, hint. Hint yan. Although joke sa mga tao doon yan sa entablado, although joke sa mga DD shit na nakikinig sa social media, sa akin hindi joke yan. Hint yan. Kaya siya nagsalita ng ganyan, message yan kay Bato de la Rosa. Kasi alam niya mapapanood niya yan. Hindi niya lang pwedeng tumbukin as in banatan si Bato. Hindi pwede kasi magsisimula na yan eh. Magsisimula na yan, magkakawatak-watak sila. At maiisip nila na pagtatawanan natin sila. Kasi sila maglalaban na. Pero hint na yan. Mensaheng maliwanag pa sa buwan sa araw kay Bato de la Rosa yan. Hint yan. Na iniiwan mo na si Digong. Madali sabihin dito yun, mahal ko si Digong, mahal ko si Digong. Madali sabihin yan. Kahit ako ngayon, pwede ko sabihin, mahal ko si Digong eh. Kahit ngayon, pwede ako umiyak. Kahit si Bato, pwede umiyak ngayon eh. Dadrama mo lang naman yan. Parang artista lang. Pero ang tanong, yan ba pinakikita nyo ngayon na mahal nyo si Digong? Ni isang beses, Bato. Kahit wala ka pang warrant, kahit nagsisimula pa lang, never kang dumalaw doon sa ICC. Ibig sabihin, iniisip mo sarili mo, hindi si Digong. Kasi kung talagang iniisip mo si Digong, hindi ang sarili mo, na gano'n ang mga sinasabi mo, handa mong itaya ang buhay. Siyempre, pag sinabi mo handa mong itaya ang buhay, di mo iniisip buhay mo. Iniisip mo yung pinagmamalasakitan mo. Sabi mo, sasalo ka ng bala. Sabi mo kay Karen Davila, handa kang sumalo ng bala para kay Digong. Kung talagang sasalo ka ng bala para kay Digong, dapat, hindi mo rin iisipin sarili mo. Pero bakit hindi ka dumadalaw sa ICC? Kasi iniisip mo sarili mo, baka di ka na makabalik. Yeah? Si Bongo, iiyak-iyak sa rally. Yung gamot niya, iniisip ko kung naiinom pa. Nadalaw mo ba doon si Digong kahit isang beses? Wala. Although sasabihin, Chris Ulo, hindi naman sila makakapasok sa building kasi kailangan kamag-anak lang dadalaw. Malaking suporta yung nasa paligid eh. Malaman lang ni Digong. Sabihin lang ni Saltik Sara, Tatay, si Bongo, si Bato nasa labas. Pumasyal dito, sumusuporta siya kahit di ka makikita. Marinig lang ni Digong niya, malaking tulong sa kanyang mental health. Bakit? Putik, nung kayo magkakasama, nung presidente si Digong, himod puwet himod. Ha? Tapos ngayon nakulong, di nyo dinadala. Kung tutuusin, Bato de la Rosa, sinasabi ko sa'yo, maganda nga magpahuli ka eh. Maganda nga mapunta ka doon eh. Bakit? Gumawa ka ng isang statement doon. Kung talagang mahal mo si Digong, sabihin mo, war on drugs lang ang inutos sa akin ni Tatay Digong. Kasalanan ko bakit nagkaroon ng extrajudicial killing. Para mapalaya siya kasi matanda na. Pwede mo kang palitan eh. Pwede nga ikaw mag-sacrifice eh. Akuin mo lahat ng kasalanan eh. Pero bakit di mo ginagawa? Ibig sabihin, hindi totoo yung mga sinasabi mo, natataya buhay mo, yung bala, sasalo ka, tataranta. Pakinggan nyo nga yan. Pakinggan nyo nga yung sinasabi ni Baste. Hala nyo ba joke yan? Hindi joke yan. tingnan nyo anong nangyari sa Senate. Tingnan nyo. Bandang huli, tignan mo si Baste mawawala ah. Mararatel. Mararatel ha? Isa lang ibig niya sabihin. Hindi niya talaga planong sabihin yan. Talagang nadulas siya. Malamang sama ng loob yan eh. Dinaan niya lang sa joke. Bandang huli, tignan mararatel ah. Medyo parang mawawala siya sa kanyang mga sinasabi. Pakinggan nyo. Tingnan nyo anong nangyari sa Senate. Pakinggan nyo ah. Tingnan nyo yung nangyari sa Senate. Nagputukan. Kaya gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako.
At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon if ever that will happen. Yeah, it's a bad joke. It's a bad joke. But, you know, Ayan na, patigil ayan na. Rarate. nga na, gano'n, kaya itong administrasyon na to, Huli. Huli, Alam mo sa sarili mo, alanganin ka rin dun sa sinabi mo eh. May naramdaman ka eh. May na-sense ka eh. Alam mo, alanganin ka dun sa sinabi mo eh. Halatang-halata mo naman, oh. Dawin ang pananalita niya, oh. Parang nasobra siya eh. Kasi nga, mga kababayan, ikaw ba naman makarinig ka ng ganito? Makarinig ka ng ganito? Ikaw ba naman makarinig ka ng ganito? Ano masasabi nyo rito? Kung ikaw si Baste, maririnig mo to, ano maiisip mo tas maaalala mo ngayon? Willing daw po kayong samahan si dating Pangulong Duterte sa The Hague? Yes, it would be a great honor on my part to serve the President in the remaining days of his life. Kung magkasama niya ako doon. Dahil lalo na ngayon na wala siyang kasama doon, tanda na siya. Sana, kung pagbigyan ako ng ICC na ilagay kami sa the same kwarto o kaya o pwede magkatabi lang na kwarto para maalalayan ko sana siya habang nandun siya. Willing daw po kayong... Sarap pakinggan mo. Isipin mo yan. Ilagay nyo sa katayuan nyo, yung katayuan nyo kay Baste. Isipin nyo nung nakarang taon, narinig ni Baste yan, narinig niya yan. Kayo si Baste, narinig niya yan. Siyempre, hahanga ka kay Bato. Diba? Hahanga ka, sabihin mo, salamat, ganyan, sa puso mo, ganyan. Handa kang samahan ng tatay ko kung sakaling darating yung panahon na ikaw na ang arestohin. Tapos ito, dumating na yung moment, ano na ginagawa ni Bato ngayon? Kahit kayo, sige. Kaya kita mo si Baste, oh. Para dun sa mga tao, joke yan. Sa mga didisit na mga nanonood sa YouTube, joke yan. Sa atin, hindi. Sa akin, hindi. Pero kay Baste, sa loob niyan, hindi talaga joke yan. Patama yan. Hint na yan kay Bato. Mensahe yan kay Bato. Mensahe yan na ano ibig sabihin. Ano ibig sabihin? Puro pangako ka, Bato. Nung presidente tatay ko, dikit kayo ng dikit. Naging senador kayo, dikit kayo ng dikit. Ngayon, kailangan kayo ng tatay ko. Ikaw, legal kang dadalhin doon. Ayaw mong sumama ngayon. Tapos minsan, hindi dumalaw yan doon. Kahit kayo. Sige. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan. Although trending viral ito, hinahayaan ko na si Bato kahit di maaresto yan. Bakit? Hindi dahil sa pinagkinakampihan ko si Bato. Hindi dahil sa naniniwala ako na wala siyang kasalanan. Hindi ganon. Kaya wala na akong pakialam na si Bato mahuli or hindi. Bakit? Pasakit din sa kanila yung nangyayari. Masakit din sa kanila yan eh. Bakit? Si Digong nga nagduduso mag-isa. Si Digong nagdudusa mag-isa. Kaya nga, the more na itong mga tanga nagrarally, mga didisit, pinoprotektahan si Bato, hindi nila alam yung ginagawa nila pasakit kay Digong. Dahil ang nangyayari, si Bato nililigtas nila, yung isa doon nagdudusa. Mga tanga. Ganon kayo katatanga. Kaya nga sabi ko, mahirap si Bato nandun. Si Digong nandito. Yan, mahirap yan. Si Digong hindi na-aresto. Si Bato nandun. Bakit? Si Digong ang pinuno eh. Pinuno sa war on drugs eh. Ang pinuno rin ng mga DD shit. Si Digong din eh. Kaya rin mahal ng mga DD shit itong si Bato, sila Bongo at sino-sino pa sa paligid ni Digong. Dahil din kay Digong eh. Without Digong, hindi naman nila mamahalin gugustuhin niya sila Bongo, sila Bato, sila Harry Roque. Wala.
Dahil lahat ng kay Digong, dahil si Digong ang pinakapinuno, pinakatuktok, nasa tuktok. Kaya ang mahirap, si Bato nandun, si Digong nandito. Nandun naman si Digong eh. Siya naman ang nandun eh. Si Bato nandito eh. Ano pa, pakialam natin dyan? Mas masakit sa inyo yan. Uulitin ko sa inyo mga didisit ha. Mas masakit sa inyo yan. Aminin nyo man hindi. Sabagay, i-comment nyo lang naman dyan. Bangag, vlogger, bangag. Ganyan lang naman i-comment nyo dyan. Wala sa agrumento. Isulo, bangag ka ba? Isulo, adik ka ba? Putik na mga comment yan. Wala nang Wala ba kayong sasabihin na may sustansya, yung may agrumento, yung tipong masasaktan kami, yung tipong mapapa-oo kami? Wala ba kayo i-comment na gano'n? Puro dalang bangag, adik, bangag. Putik na yan. Si Kibuloy nakulong na. Si Digong nakulong na. Si VP Inday Sara Duterte may impeach trial na, makukonvict na. Si Bato may warat na. Si Bongo susunod na. Si Harry Roque wanted na. Yung mga ibang mga grupo niya may mga kaso na. Still, itong mga tangang nanonood, taga-suporta ng Duterte, nandito pa rin sa word na, bangag ka ba? Adik ka ba? Puro ganon. Wala na. Wala na sustansya, may masabi lang. Alam mo yung may masabi lang kahit wala nang kakwenta-kwenta, okay na sa kanila. Mga bobo. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebe.